Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kaniyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na arina, ano pat umalsa ang buong masa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang sentro ng turo ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos. Bakit kaya? Dahil doon po tayo galing. Saan? Sa paraiso. Ang paraiso doon na siyang unang tahanan ng tao ay sapat sa lahat ng kaniyang pangangailangan. Sapat sa lahat ng bagay na pwedeng makafulfill nung kaniyang pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, meron tayong 2 account of creation sa chapter 1 and chapter 2 ng Genesis. Sa chapter 1, una munang nilalang ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Sa huli niya nilalang ang tao nung nalaman niyang sapat na ang lahat ng ito. Yun yung first account sa Genesis 1. Sa Genesis 2, una niyang nilalang ang tao bilang pagpapakita ng supremacy ng tao doon sa mga bagay na nilalang ng Diyos. Si Jesus bilang Mesiyas ay naghahatid ng panibagong paraiso at ito ay ang paghahari ng Diyos or the kingdom of God. At ang kingdom of God ay walang iba kung hindi sa langit, ang paraisong inaasam ng lahat ng tao. Kung papaanong nagkasala noon ang tao, binibigyan naman ngayon ni Jesus ng pagkakataon ang tao sa kaniyang panahon na unawain kung ano ang paghahari ng Diyos. Kaya siya ay gumamit
ng dalawang simboliko o talata o talinhaga kung paanong ihahambing ang paghahari ng Diyos. Narinig po natin sa pagbasa, narinig natin sa Ebanghelyo ang dalawang paghahambing na ito. Ang una ay ang butil ng mustasa. Sa maliit na butil na ito, na mas malaki pa po ang butil ng munggo, ito ay lumalaki, nagiging hanggang 6 feet ang kaniyang taas at yumayabong at napakinabangan ng mga ibon. Sa ikalawa ay ang babaeng nagmamasa ng arina. 3 takal na arina ay pwedeng magpakain ng 100 katao. Nangangahulugan na sa dalawang paghahambing, ang paghahari ng Diyos ay nag-uumpisa sa maliit na bagay. Hindi kailangang magarbo, hindi kailangan talagang napakalaki mag-umpisa ang ating gawain upang maunawaan ang kaharian ng Diyos. Dinadala tayo ng Diyos sa mga simpleng bagay upang maunawaan natin na ang pagkaunawa sa kaharian ng Diyos ay nag-uumpisa sa maliit na bagay. Butil ng mustasa na lumaki at yumabong hanggang 6 na talampakan at napakinabangan ng mga ibon. Mula sa 3 takal ng arina, ito ay umalsa at nagawang tinapay upang mapakain ang 100 katao. Mula sa maliit, lumalaki ito kapag mayroon tayong ginagawa na kaugnay sa kaniyang salita. Nangangahulugan po na mag-uumpisa ito sa maliit na pananampalataya at ang pananampalatayang iyan ay kailangang lumago, kailangang umalsa upang mapakinabangan ng iba. Sa pananampalatayang meron tayo ngayon, tayo lamang ay makauunawa katulad ng pag-unawa natin sa paghahari ng Diyos kung tayo'y yumabong na, kung tayo'y lumago na katulad ng butil ng mustasa, o kung tayo ay umalsa na sa pananampalataya katulad ng 3 takal ng arina. Hindi lang pala natin tatanggapin ang paghahari ng Diyos. Kung hindi may pipiliin ka, may gagawin ka, mayroon kang partisipasyon o pakikibahagi upang maunawaan ito at maisabuhay ang kaniyang pag-ibig. Ang mensahe ni Kristo ay ang lumago ako sa pananampalataya upang maunawaan ko ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Mas kadalasan, nagiging bansot ang ating pananampalataya dahil hindi tayo nakatuon sa salita ni Kristo. Nakatuon tayo sa sarili nating paniniwala. Nakatuon tayo sa sarili nating interpretasyon. Nakatuon tayo sa sarili nating convenience. Kaya nananatiling bansot ang pananampalatayang itinanim sa atin noon pa man.
Kaya po hinahamon tayo ng Diyos sa araw na ito na maging katulad ng butil ng mustasa o maging katulad ng 3 takal ng arina. Nasaan na ako ngayon sa aking pananampalataya? Tumubo na ba ako? Lumaki na rin ba ang pag-unawa ko sa Diyos? Lumawak na rin ba at napapakinabangan na rin ba ng ibang tao ang pananampalatayang meron ako? O nananatili akong bansot dahil mas naniniwala ako sa gusto kong paniwalaan? Kung papaanong hinarangan ang paraiso dahil sa kasalanan ng tao, binuksan ito ni Jesus upang tayo naman ang makapasok dito pagkatapos ng ating paglalakbay. Napakagandang katapusan, napakagandang ending ng tao. Ang ibukas ang kaharian ng Diyos dahil sumunod tayo sa nangunguna rito, walang iba kundi si Kristo. Sana po pagsikapan nating lumago tayo sa ating pananampalataya. Yung pagsusumikap, yung dedikasyon mo na gawin ang iyong debosyon ay pamamaraan upang lumago ka sa pananampalataya. Yung paggising mo sa umaga, uunahin mo ang Diyos. Magsisimba ako, magdarasal ako, magdidebosyon ako. Yun ay maliliit na bagay na kapag araw-araw mong ginagawa, lumalaki at lumalago ang iyong pangunawa. Yung manatili akong matatag, manatili akong kumakapit sa Diyos kahit na may unos o alo ng buhay. Ang mga alagad man ay nanatili ring matatag at kumapit kay Jesus nang sila'y hinahampas ng alon sa dagat. Hindi tayo makaiiwas dahil ang tunay na Kristiyanong sumusunod kay Kristo ay napagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Ipinakita na yon ng ating Poong Jesus Nazareno kung papaano magtagumpay. Sana magtagumpay din tayo at magkita-kita tayo sa paraisong ginawa ng Diyos sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.